Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Crawford, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So para nga po sa mga hindi nakakaalam ay kumasa na sa hamon ni Turki Al-Ashik ang kampo ng current undefeated WBC Light Heavyweight World Champion David Benavidez na bumaba ng 168-pound super middleweight division upang labanan ang current undisputed world champion Terence Crawford. Subalit mukhang malabo po talagang mangyari ang mega showdown ng dalawa matapos sabihin ni Crawford sa isang podcast interview na wala daw siyang planong harapin si Benavidez. Inamin po kasi ni Crawford na masyado daw malaki si Benavidez sa kanya. Paliwanag ni Crawford na kahit naman daw kasi magtuo sila sa super middleweight division, ay pag nag-rehydrate na si Benavidez ay titimbang na umano ito ng mahigit 200 pounds sa gabi ng kanilang sagupaan. Masyadong malaki na daw ito para sa kanya, lalo pat noong lumaban daw siya kay Canelo Alvarez, ay tumimbang lamang siya ng 175 pounds sa gabi ng laban. Dagdag pa ni Crawford na ang tanging dahilan lang naman umano kung bakit pinalagan niya si Canelo ay dahil hindi naman daw malaki si Canelo. Malapad lang umano ang katawan nito pero sa katunayan daw ay mas matangkad at mas mahaba pa siya dito. Habang si Benavidez naman umano ay higante talaga. Kaya naman sinabi ni Crawford na kung lalabanan niya lang naman daw si Benavidez ay mas pipiliin niya na lang daw na tuluyang umakyat sa heavyweight division kasi parang ganun lang naman daw ang mangyayari kapag hinarap niya si Benavidez. Sa kabilang banda naman mga idol ay huwag po natin kakalimutan na mamaya na lalaban ang ating pambato na si Jason Bison kung saan makakatapat niya ang isa sa mga top Puerto Rican fighters ngayon na si undefeated unified WBA, WBO and the Ring Magazine minimum weight world champion Oscar Collazo sa main event ng Golden Boy Promotions sa Indio, California sa Amerika. Heavy underdog po talaga ang ating kababayan sa laban na ito. Kaya kapag nanalo siya mamaya ay panigurado na malaki ang tsansa niyang masungkit ang 2025 Upset of the Year Award. Para naman po sa mga hindi pa nakakakilala kay Jason Bison, ay may edad pa lamang itong 27 anyos. May record na 14 wins with 8 knockouts at isang talo lamang. Kapag nakuha niya mamaya ang panalo sa laban, ay bukod sa magiging unified world champion siya, ay mapupunta na ang lahat ng 4 na major world title belt sa mga Pinoy boxers. Dahil alam naman nating lahat na hawak ni Melvin Jerusalem ang WBC belt at na kay Pedro Taduran naman ang IBF title. Bukod dyan ay pagkakataon din ito ni Bison na ipagiganti si Jerusalem sa ginawang pagtalo dito ni Collazo via technical knockout mahigit 2 taon na ang nakakalipas. Sa kasalukuyan ay may 3 Pinoy nang nabiktima at tinalo si Collazo. At yan nga po ay sila Jerusalem, Garin Diagan at Vic Saludar. Susubukan ni Collazo na gawing pang-4 si Bison, bagay na sana ay wag naman mangyari. Kaya suportahan po natin si Bison sa pinakamalaking laban ng kanyang boxing career mamaya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.